Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Angel Whisper families, yes. Um, Gusto ko po muna magpasalamat po sa mga bagong subscribers. Araw-araw po akong papasalamat sa inyo, no? Kasi po, padagdag po ng padagdag ang ating subscribers, even po viewers, no? And maraming salamat po sa lahat. Sa lahat din po ng mga nag-comment. Sorry po, hindi ko pa po siya nabubuklat kasi po ngayon po is talagang sunod-sunod na araw po is talaga pong loaded po talaga tayo. Okay? Again, doon po sa mga magustong magpa-reading, no? At sa description box po, ang aking contact number. Pindutin nyo lang po yung description box para po makapagpabook po kayo. No? So, may line up po tayo, may schedule po tayo, by appointment po tayo sa reading and healing. Okay? So, sa mga gusto po magpabaklas, no, ng mga something na talagang alam nyo kayo ay may karga, no, kontakin nyo lang din po ako, then at the same time nagki-cleansing din po tayo. Okay, so sa mga makaresonate po ngayong gabing to, ngayong oras po na ito, ay please pindot po ang subscribe button and the notification bell para po sa more updates, and paki-like and share na rin po yung videos. Okay, so gagamit po muna tayo ng light seer. And sa mga ano po, no, sa mga umorder po ng mga amulets, no, pakiantay na lang po kasi po nag-pick up na po kanina ng JNT. Okay. So, po tayo dito sa light share ng mensahe. Tingnan po natin kung makakakuha pa. Ano ba yun? Kung makakakuha po tayo kukuha po tayo ng ng oracle. Tingnan po natin. Pero for now, mag-ano muna tayo. Meow. Mag-ano muna tayo. Lights here. Okay. Wow, we have the sun. Ayan, the sun. Four of Swords. Okay, so sinasabi po dito sa the sun, you are talagang super duper directed po, no? Yung mga messages or yung communication mo with God is talagang direct, no? As in talagang yung communication mo or yung connection mo kay God dito is talagang direct. Walang ibang pwedeng daanan, no? Kundi ikaw lang, no? Depende na lang, kung meron ka talagang merong inatasan para makapagbigay ng mensahe. Pero sa nakikita ko dito is talagang ikaw ay direct na pwede mong kausapin si God dito, no? The creator, itong sinasabi ko, ang ating talagang Diyos Ama, no? So now is dahil dyan, syempre pagka malakas po ang ating connections, no, talagang wala pong po pwedeng makatalo sa atin or makahipo or makapanakit. Okay? Wala pong pwedeng makapanakit sa atin dito collective, no? So dito sa Four of Swords, King of Swords, and Five of Wands, no, kumbaga dito is sinutulungan ka rito ni God, no, na talagang mag-heal, no, and to focus dun sa mga ginagawa mo kasi ka dito multitasking, no, lahat ginagawa mo para ka ng para ka ng octopus kung tutuusin. Bakit ko nasabi? Kasi bukod sa healer ka, meron ka pang ibang ginagawa. Maybe you're also healer ka, at the same time, syempre, andun niya. Like me, no? Pwede kong i-consider yung sarili ko na octopus. Bakit? Kasi may mga anak ako, may asawa ako, nag-heal ako, nagtataro reading ako, no? So, yun, parang flexible ka na rin at the same time, no? Na kahit na nahihirapan ka, na andyan ka, tumatayo ka, lumalaban ka. Okay? So, talagang lagi mong ginagawa yung best mo for God, no? Kasi yun ang ikinatutuwa niya. Yung sa pamamagitan niyan is naglilingkod ka sa kanya kung paano mo alagaan ang family mo, kung paano mo mapagaling yung mga patients mo, paano ka makipagsalamuha sa tao, paano ka makipag-usap, paano mo nahihil, paano mo nako-comfort yung mga lumalapit sa'yo. And
dahil din dyan, dahil kahit na ganyan, kasi syempre may mga na-encounter tayong mga medyo malalakas, no? Especially sa mga healer, no? Talagang malalakas na, alam nyo na mga sa spiritual, no, na mga ginagamot natin, no? So, dito is tinutulungan ka ni God mismo na mag-heal, no? And also with the help of your protectors, no, yung mga spirit warriors mo is na andyan, yung ancestors mo is also nandyan para i-heal ka. And at the same time, after healing, no, is nandyan na naman, nagkakaroon ka na naman ng mga new ideas, experiments, at kung ano-ano pang mga alam mong magbe-benefit yung mga clients or patients mo dito, no? Kasi nga talagang kung kasipagan din lang ang pag-uusapan, pagiging dynamic, no, pagiging creative, nasa iyo na lahat, no? Kaya talagang ikaw talagang biniyayaan ng Diyos Ama ng sangkatutak na protectors para tulungan ka para mapagaan lahat ang mga gawain. Okay, so yan ang meaning, no? So meron pa man, kasi hindi lang naman yan kumbaga patungkol din to sa spiritual, meron ding about sa love, no? About naman to sa love, no, is masasabi ko na kumbaga pagdating sa love is talagang andun din yung buong buo na, no? As in talagang yung family mo dito, no, is talagang masasabi ko not too perfect, no, pero compare mo naman sa nakaraan is talagang parang sabotahe yung ginawa sa sa mga mga ilang buwan, nung nakaraang buwan ba, ganun, no? So pero ngayon healthy and happy na masasabi ko yung family life mo ngayon, so dito yung nagtutulong-tulong na kayo, may unity na kayo, may love, may bonding, ganyan, kasi part din to ng parang hinil din ni God, kasi nga dati magulo kayo, lagi nag-aaway, may mga ganyan, kapos, ganyan. So kahit sa financial is sinasabi dito na talagang nag-boom din, nagkaroon din ng changes, no? So yan ang sinasabi sa'yo ng card na yan. Kumbaga, andun na yung pag-bloom, and at the same time, lagi ka nang handa ngayon sa lahat ng bagay. Okay? Hindi ka na yung katulad ng dati na parang, alam mo yun, parang may fear ka pa noon eh. So, ngayon hindi na. Ready ka na. No? Kumbaga, kasi alam mo na talagang may mga nag-guide sa'yo, hindi ka nag-iisa. Kaya na you're not alone, na maraming nakasuporta sa'yo, maraming nakabakod sa'yo, maraming handang tulungan ka sa lahat ng bagay, no? Lalong-lalo na sa spiritual, no? See? Meron ka rin the Lovers. Meron ka rin 3 of Cups. And meron kang Page of Cups. Oops. Isa na lang po. Holy Spirit, pwede po. Yun. Thank you po. Okay, wow. Okay. So now, dito naman po, no, ang sinasabi naman po dito para sa inyo collective, no, na talagang kumbaga yung sinasabi ko dito na about your family, no? About your family, about your partner, about your profession. Sa ngayon, is talaga naman buhay na buhay, alive na alive, no? Na talagang parang yung hirap mo o yung pagsasakripisyo mo, yung ano ba bang tawag doon? Pagpupursigin mo, yung tinutukan mo, kasi yan, nitong mga nakaraang buwan or last year, ganyan, no, is ngayon is nagbunga na, no? Kumbaga, andito na yung success na matatawag, na talagang kung sa love is full of love kayo ngayon, na nagkakasundo kayo maigi dito ng partner mo, and at the same time, yung mga tao na nasa paligid mo is talaga namang andyan para mag-care sa'yo, andyan para alagaan ka, andyan para mahalin ka. Not only them, not only the community, but also yung mga ancestors mo, spirit guides, universe, no, si God, lahat ng ascended masters na nasa iyo is talaga andyan, no, na talaga namang 24 hours, no, na nakatingin sa iyo, na nakabantay sa iyo, no. And so here is also nakikita ko na kumbaga yung blessings na ibibigay sa iyo dito ni God is talagang masyadong malawak, masyadong malaki.
no, masyado malaki. So expect mo na talaga makakaroon ka rito ng malaking pagbabago, na talagang parang iisipin mong parang ikaw yung kauna-unahan na magiging successful, no, talagang as in masasabing sa angkan mo or sa history ng family mo, na parang ikaw yung kauna-unahan na magiging successful sa buhay, no, na tipong noon is parang minamaliit ka, tipong ay iba ang tingin sa'yo, black sheep ka, ganyan, pasaway ka, pero this time hindi, no, kumbaga this time is yung black sheep noon is talagang napakamaamong tupa ngayon. Not so sobrang amo, no, kasi talagang sa spiritual na usapin, no, is talagang may tapang at may tapang ka pa rin. Maaaring sa spiritual is talagang ikaw palaban na palaban pa rin, no, pero sa physical naman is talagang malaki din ang changes mo dito. Talagang naging kalmado ka, naging relax ka, mapagmahal ka lalo, ganyan. May attitude ka naman na ganyan noon, no, pero ngayon iba, no, alam mo yung powers mo dito, yung kakayanan na binigay sa ni God dito is talagang para kang merong balls of fire sa two hands mo, na talagang very dangerous sa mga kalaban mo, na parang naaamoy ka pa lang o nalalaman pa lang nila ang name mo, nanginginig na yung mga kalaban, yung mga ganun, no. So dito is masasabi ko na ikaw ay untouchable dito. Okay, next is we have the Seven of Cups. Nakakatuwa lang kasi kumbaga almost ka na almost gusto mo nang gumive up nung time na talagang down na down ka noon, no? Siguro mga 6 months ago, 7 months ago is talaga nagsasuffer ka financially, no? Not only financial but sa family mo is nagkaroon ka ng problema kasi nga ayan yung time na kasagsagan na binibigyan ka ng test ng bonggang-bongga ng Panginoon, no, para dito sa spiritual yan yung period na parang nag-start ka ata, no, ng spiritual awakening. Okay, so meron din palang Two of Wands. Okay, so dito sa Two of Wands, no, is talagang maraming maghahanap sa'yo, actually, no? Ay, nalagpas ako yung Seven of Cups. Okay, kukuha mo muna ako, mamaya na tayo i-tackle yung Two of Wands. Kompletuhin muna natin para bonggang-bongga. Okay, doon nga pala sa isa pang card, no, may lang ako pahabol, no, na kumbaga marami kang mga pangarap, no, may mga gusto kang talagang mangyari, no, na halos abot tanaw mo na, no, na talagang imposible mong marating, pero ngayon tanaw mo na halos abot mo na alam mong kayang-kaya mo na itong tahakin, na alam mong kayang-kaya mo na itong tawirin, no? Kasi, kumbaga ngayon na siya totally nag-sink in sa'yo na ikaw ay talagang with God, no? Ngayon talaga is naniniwala ka na talagang ang bilis ka sagutin ni God. Kasi nga sinasabi ko sa'yo dito is direct ka from God, no? Okay, so we have Six of Cups and may pahabol. Okay, sa inyo mga bumaba. Okay, so we have the Seven of Cups, Two of Wands, Ace of Wands, and Six of Cups, and the Temperance. Okay, so sa madaling salita, no, ang sinasabi ng card na yan, kumbaga sa lakas ng intuition mo, no, sa lakas ng third eye mo, sa lakas ng anong tawag doon, psychic abilities mo, no, is nagampanan mo or nagawa mo yung mga dapat mong gawin. Like, eto may apply ko to sa mga tarot reader, no, kung meron nang pong nanonood ng mga tarot reader dito, subscribers po na tarot reader, no, is this is for you. Etong sasabihin ko, no. So, kung sino man po makaka-resonate, no, paki-comment na lang po. Okay? Sinasabi dito na talagang this time, kung noon is nangangapa ka sa pagtataro, or siguro baka gumagamit ka rin ng mga oracle cards, no? For sure meron, kasi halos lahat naman ng tarot readers po ngayon is gumagamit ng mga oracle cards, especially po sa mga foreign tarot readers, gumagamit po sila ng mga oracle cards, kasi more on sa tarot readers po sa
foreign tarot readers po is more on divine po talaga sila, no? Actually diyan ako mas nanonood doon ako nakikinig sa mga foreign, no? So yun po, no, kumbaga this time around is malakas, no? Malakas po ang psychic abilities nyo po ngayon. Nagkakaroon po kayo ng sunod-sunod na visions, and yung channeling nyo po dito is talagang malakas din, ano, talagang to the point, direct to the point ka dito, na kumbaga kung ano yung gusto mong i-achieve, no, na mangyari is talagang nangyayari. So through that, no, is malayo na ang nararating mo, malayo pa ang mararating mo, no. Mas marami kang mahihikayat na tao, mas marami maniniwala sa iyo, mas marami maghahanap sa iyo, mas maraming tatangkilik sa iyo. Kasi the way na makipag-usap ka through tarot reading, no, kung meron ka mang ang tawag doon sa social media platform, kung meron kang TikTok or YouTube na rin, ganyan, or Reels, no, ano pa ba, IG, ewan ko sa Twitter meron, no. So yan is possible na kung gumagamit ka ng mga ganyan, ano, is possible na makilala ka kasi global yan, no. Worldwide yung mga ganyang social media platform. And also meron ka naman ding for dito sa atin ba, meron kang office, no, may ganyan, or kahit sa bahay lang, no, pero tatangkilikin ka kasi nga the way na makipag-usap ka sa mga clients mo is so soft, no. Parang ang gaan, no, ang gaan ng energy mo pagdating sa mga clients mo. Okay, so pagpatuloy mo lang yan kasi talagang kahit anong mangyari, no, hahanap-hanapin ganyan. And also kasi nga may darating na pagkakataon na ikaw makakalabas ng bansa kung nasan ka man. Okay, kumbaga hindi ka lang dyan mag-stay sa place mo. So dito sa Temperance, so we have also the Four of Cups, Six of Swords, and the Ten of Wands. Okay, so kailangan mo lang talagang balansehin lahat, ano. Wag kang magmadali, okay? Kasi talagang meron naman nagga-guide sa'yo. Meron naman talaga, maniwala ka. Sa maniwala ka at sa hindi, talagang merong nagga-guide sa'yo, no? Wag kang makulit, dito collective, no? Talagang merong nagga-guide sa'yo, talagang andyan sila to support you, talagang andyan sila para sabihin sa'yo mga ganito, ganyan, ganito, gawin mo. Okay? Hindi mo yan kagustuhan, sila ang may gusto niyan sa mga ginagawa mo. Pagka mabubuti, no? Pero kasi ngayon, as a spiritual healer, halos lahat ng mga intentions mo is kabutihan. Wala kang thinking na mga kalokohan. So lahat po yan is galing sa divine, no? So parang this time, no, wala kang kailangan pigilan mo yung pagiging yung pagmumukmuk ba, yung palaisip negative ang isip, no. Wag lagi mong iisipin na hindi mangyayari yan, hindi magkakaroon ng, hindi susolusyonan ko yan kasi nasa akin si God, hindi kasi andito yung mga protectors ko, hindi pagtatanggol nila ako, sisave nila ako. Kailangan ganun lagi, no? Especially kung nag-heal ka, especially kung andyan yung mga pasyente mo na alam mo may karga na namang kulam, may karga na namang sapi, yung mga ganyan, ano. Kasi yan yung kadalasan na parang pinag-iisipan ng mga healer, lalo na yung sa mga baguhan, kung gagawin ba niya yan, no? Pero once na tinawas mo kasi yan, once na nakita mo na yan, may connection ka na kaagad sa mangkukulam, hindi ka na po pwedeng umurong, no. Kaya pagka manggagamot ka, isipin mo muna talaga kung kaya mo na, no. Humingi ka muna ng sign, no, na talagang kaya mo na ba makipagkombate sa mga mangkukulam na yan, sa mga demonic entities na yan, sa mga elementals na malulupit, no, na mga talaga na mga hirap kausap, mga ganyan, no. So humingi po muna kayo ng sign kay God. Hayaan nyo po munang basbasan kayo ni God, bulungan kayo ni God na talagang, okay anak, sige mag-umpisa ka na, asa likod mo ko.
no? So, kailangan po dito is lagi rin po tayong hihingi muna ng basbas talaga bago po tayo kumilos sa spiritual. Kasi po, ang pakikipagkombate hindi po madali. No, mahirap po yan, napakahirap po niyan, lalo na po doon sa mga baguhan na hindi po alam kung paano po sisimulan. No? Mahirap po yan, may proseso rin po yan sa panggagamot ng kulong. Kailangan po is meron kayong mga pamuksa, pangdiskomunyon, pangtanggal ng kabal, pampasabog ng kabal, yung mga ganyan, ng mga umaatake po sa pasyente nyo. Hindi po kayo po pwede bumanat ng talagang diretso, kontra, o pagpapagaling agad. Hindi po. Kailangan nyo po munang puderan ng sarili nyo, pondohan ng sarili nyo, balabala ng sarili nyo, lagyan ng napakataas na bakod, na poder, no? Para po hindi kayo tamaan dito, hindi kayo balikan. No? And of course, the most important thing is talagang humingi po kayo ng napakalakas na power or bakod, no, protection sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Okay? So, hindi nyo po to kailangan gawin, no, ang magmukmuk. Kasi po dito is meron kayong mga fears, no? Kailangan nyo pong balansehin. Kailangan nyo pong balansehin. Huwag kayong huwag nyong hayaang mangibabaw ang kasamaan. Tapang ang kailangan po dito. Tapang at paniniwala. Pag may paniniwala po kayo, kasunod po niyan tapang. No? Kasi po, doon po kayo huhugot sa paniniwala na naandyan ang Panginoong Diyos Ama sa iyo na mag-guide sa iyo. Kasunod po niyan tapang. Kasi gagawin mo na po yung dapat. No? Sunod po niyan step na talagang, yun na, umpisa na ng combate. Okay? So now is, kukuha po tayo ng message sa tarot. Ay, Diyos ko. Akala ko nahulog na naman eh. Okay. Basta po sa paghihil, kailangan po dito natin is malakas po ang paniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at hihingi rin po kayo ng guide, no? Hanggat maaari sa mga ancestors, sa universe, no? Marami po kasing way, no, ng paghingi ng protection. Marami. Wow, meron 6 of Swords. Meron Queen of Pentacles. Okay. Ito lang po Okay. Knight of Cups. Okay, so sinasabi naman po dito, 6 of Swords, Queen of Pentacles, Knight of Cups, is kumbaga, merong chance po na talaga kayo mag-travel, no? Merong pwedeng, as a healer po, no? Or, dito punta tayo sa diretso po tayo sa travel. Or pwedeng magkaroon po dito ng relocation, no? Parang magre-relocate po kayo kasama po ng family para po mas magkaroon po kayo ng peace of mind, parang dito sa pupuntahan nyo na is mas safe po kayo, mas protected po kayo dito. Parang ilalayo po kayo ni God dito sa mga toxic na sitwasyon, na tao, yung mga ganyan, no? So, magkakaroon po ng big changes po dito. Basta po sa pag-relocate nyo, sa pag-alis nyo, kung saan man po kayo ngayon, is talaga pong bitbit at bitbit nyo ang family nyo. Also, syempre, with your guides, no? And, kumbaga, sa pamamagitan po na paglipat nyo, pagkakaroon nyo ng relocation, or mag-travel kayo somewhere, or kahit na vacation lang to, no? Or kahit hindi to permanent, no? Kahit hindi to yung maging permanent address nyo, kahit vacation lang with your family, is dito ka magkakaroon ng, kumbaga, parang kang nakawala, parang gumaan ang pakiramdam mo kasi kumbaga ito yung time na parang gustong-gusto mo na ipamper naman yung self mo, ipamper din kaso hindi ka naman makasirili, no, dito. Especially kung halimbawa kahit single ka na healer dito na hindi ka naman pamilyado, gusto mo syempre kasama mo magulang mo, kasama mo yung mga kapatid mo, kasama mo lahat ng mga mahal mo sa buhay kasi ito is one of your achievements, no, na parang ito is ititreat mo sila na makasama sila. Parang yun nga, family bonding na matatawag, no? So, sa ganyan is hindi lang naman basta parang for vacation. Meron ding ibang side, no? Halimbawa, pupunta ka sa beach, punta ka sa nature, sa pamamagitan na nagkakaroon ka ng grounding. So, may benefit pa rin. May benefit ka pa rin na makukuha doon. Hindi lang kasiyahan, hindi lang growth for para sa love ng family. Hindi lang yun, no? So,
especially sa spiritual is pasok din siya, kasama din sa pagpunta nyo somewhere, no? So sa pamamagitan niyan, syempre magkakaroon talaga ng lakas, mas malakas ka, especially pagka nag-cleanse ka sa dagat. Ang gaan, no? Napakagaan na ng pakiramdam. Pumunta ka ng nature, makalanghap ka ng mga breeze ng ng sariwang hangin, no? Mga ganyan, yung mga hamog, mga ganyan, and yung tunog ng mga halaman, mga ganyan, is talagang to sa'yo, parang mo nang ginamot yung sarili mo sa pamamagitan ng nature, no? So dito is magkakaroon ka na parang pagka nagpunta ka sa lugar niya, parang secure ka, parang protektado ka, kasi pakiramdam mo, gumaan dito yung pakiramdam mo, no? Pakiramdam mo is talagang alam mo yon, nung nakapagluglug ka, nakapaggala-gala ka dyan sa forest na yan, or even kahit nga park lang, no? Basta mapuno, maraming halaman, ganyan, may running water, is talagang para kang nag-self-healing, ganon, no? So ayan ang ating yan yung kumbaga mangyayari sa iyo, no? Kumbaga kailangan mo lang talagang laging direct kay God, no? Kasi dito is pinapakita dito sa cards na to na talagang hindi ka para pabayaan, no? Parang kung hindi ka pa man din, kung hindi, kasi ito is for no, applicable to sa talaga sa mga beginners, no, or sa mga nasa spiritual awakening pa lang, na wala pa doon sa yung talaga matatagal na, no, or even yung mga batikan, kasi yung mga batikan hindi na para makinig sa akin yun, siguro, no, siguro ito is for talaga mga beginners, no, talaga nandun pa lang sa nag-start pa lang dun sa journey, para malaman kung ano yung mga purpose nila, kung ano yung mga weaknesses nila, yung mga strength nila. So eto yon, no. So ang kailangan nyo lang po talaga dito is mag-focus, paniniwala, tapang, no, dedication, no, yun lang po ang kailangan nyo dito. So kukuha po tayo ng konting message po sa oracle card. So ang gagamitin ko po is tong second batch ko na ginawa. Okay, so kukuha po tayo ng konting-konti lang, kung ano lang po yung tumama, no? Tingnan po natin. So sa mga makaresonate po, no, please subscribe, no, paki-click po yung subscribe button, then yung notification bell, para po updated po tayo, especially po talaga to sa mga nakaka-resonate, no, kasi po marami po kayo matututunan, no. Natin kung anong mensahe pagdating naman po dito sa ating oracle card. Okay, they are scared. Wow, diba? Ganun kakatapang. Kaya kailangan lang talaga dito is paniniwala, tapang. Okay, kasi pag ikaw naniwala sa Diyos, no, is na andyan talaga kasunod ang tapang, no, kasi yun ang pagmamalaki mo, yun ang hawak mo, si God. Hawak ka ni God, hawak mo si God, ay taob sila. Ganun lang po yun, no? Ayaw bumaba. Ayun. They are scared. Sino bang they are scared? Those demonic entities. Wow, bravo. Bravo ka dyan, bravo. Okay? Kasi they know who you are. Diba? Kasi naandyan din, alam ng mga yan na ikaw merong spirit team warrior, no? Ganun kakalupit, di ba? So they are scared. Bakit sila scared? Kasi may mga demonic entities. Bakit they are scared, no? Sino ba yung they are scared na yan, kundi yung mga demonic entities? Kasi they know who you are. They know na meron kang mga spirit team warrior. And also, you're a warrior, no? You're a warrior. You're ano ba to? Earth angel, no? You're an earth angel. Kaya, kumbaga, nako, talagang yung they are scared na yan, dapat lang na tumiklop sila dyan, ano? So, what else? Okay, so yung crown chakra mo is talaga naman, yun na nga, kasi dito pa lang, no? Dito pa lang sa first, sa light seer, no, sa first card natin, sa light seer na deck, no, is sinasabi talaga dyan na talagang you are direct
You mean, yung mga messages ni God, sa crown chakra mo pumapasok, no? Not sa ears, no? So, doon siya pumapasok. Kaya yung crown chakra mo dito talagang buhay na buhay. And through that, talagang nakakabuo ka ng mga visions, predictions, ganyan. So, marami. Lakas kasi ng psychic abilities mo ngayon. Even your antenna mo, hindi na antenna, wifi na. Ay, hindi na nga wifi, satellite. Ganon. Ganon kakabongga dito, collective. Ganon kakalakas. Ganon kalakas yung radar mo pagdating kay God. No? And sa mga iba pang ascended masters. Okay? So, dito yung crown chakra mo is active, diba? So, yan is talagang isa yan sa tinututukan ng mga demonic entities at gustong-gusto nilang harangan yan. Gustong-gusto nilang i-block yan. Pero, sorry to say, no, talagang, alam niyo yung nagliliwanag ang crown chakra mo. Even your whole body is nagliliwanag. Mariosep, iniisip pa lang nilang gawin yan, lusaw na sila. Okay? Kahit anong pag-spy nilang gawin sa'yo, hindi sila magtatagumpay. Kasi, alam mo yung papunta ka pa lang, nag-iisip ka lang, pumunta, is talagang lusaw sila. Kasi you're healed na, no? Sa pamamagitan nun, no? Yung pag-aatake nito, mga ito, kagalingan mo na yun, no? Kumbaga, hindi ka nila basta-basta sabihin mong malapitan para lang pasabugin ng crown chakra mo or para i-freeze nila yan na mga demonic entities na nag-i-spy sa'yo. Hindi. Hindi ka na mahina. Hindi ka na ganun ka, karupok noon nung inaatake ka nila, nung bago-bago ka pa. Hindi na, no? Kasi talagang magaling ka na. Pinagaling ka na ni God, eh. No? Pinagaling ka na niya. No? Now, they are all in pain. No? Sila ngayon ang nagsasuffer. Sila ngayon ang masakit ang ganito. No? May ganitong sakit. Kung ano-anong sakit. No? Kasi ang nangyari nga po dito is talaga nagba-backfire na lang ang mga pinagagagawa nila sa'yo. Okay? So, kaya, kumbaga, wag mo nang pairalin to. Itong mga mukmuk cheverlu. No? Huwag ka na magmukmok. No? Kasi talaga nasa iyo na ang lahat ng lakas, nasa iyo na lahat ng tools, no? I-execute mo na lang yan. Gagawin mo na lang po yan. Collective. Okay? Kaya wala kang dapat ikatakot. Okay? Pag wala pa rin pong mababa, yan na po ang last reading. Ayan na po yung huling card. Okay, so wala na pong bumaba. Okay. So, yan lang po ang mensahe sa atin or sa inyo ng ating, let's see kung meron bababa dito. Dito sa ating, ay meron. Okay, so just be patient. Okay? Yan naman po talaga ang para keyword ng ng healer, no? Patient. Be patient, no? Kasi marami kang patient, no? Be patient kasi marami kang patient. Ano ba 'yung sinasabi kong patient? Marami kang pasyenteng darating. No, marami. Okay? Kasi marami ka nang napagaling, marami nang naniniwala sa iyo, marami na nagmamahal sa iyo. So be patient, no? Bibigyan ka ni God ng kalakasan ng pangangatawan para yan. Ang maganda lang diyan po talaga, no, once na dumagsa na po yung mga pasyente nyo, no, is talagang kailangan nyo na po silang balansehin, no? Kasi talaga namang lalo na po kung hindi pa naman po talaga kayo full-time healer, no, is kailangan nyo po silang bigyan ng schedule, no? Ipaalam nyo po sa kanila na ganito, explain nyo po sa kanila in a nice way para po hindi naman po na-offend. Okay? So, merong third party. So, meaning, hindi po lahat na nagpapagamot sa inyo is totoo, no? May encounter po kayo dyan na wala naman pong karga. No, walang sapi, walang kulam, walang something, no? Basta pumunta lang diyan na hindi mo naman this is a stranger, no, para lang i-test na kung talagang legit ka. No, para lang subukan na kung talagang ikaw may kakayanan, no? Ay nako, may good. Ayan. See, playing victim. Lumabas din, 'di ba? So yung third party na yun is talagang yan yung mga pupunta sa iyo na playing victim, no, na talagang magpapanggap, no? Magpapanggap yung mga iyan na kumbaga kunwari may karga sila. Pero ang totoo, sinusubukan ka lang ng mga yan. Okay? Ako, humanda sila kay God. Naway wala naman talaga wag mo matuloy yan kasi nakakaawa yung taong yan. Okay? So, here is magkakaroon ka ng business deal proposal.
no? Merong mag-o-offer at mag-o-offer sa inyo nito. No? Pero this is good business deal. Kaya mag-alala. Okay, good business deal yan. Kasi nararamdaman nitong nag-o-offer sa'yo or mag-o-offer sa'yo na ikaw ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Parang gagawin kanyang kumbaga sa 'di ba, merong family doctor, ikaw gagawin kanyang family spiritual healer, parang ganon, exclusive sa kanya, parang ganon, no? Pero depende yan sa pag-uusap niyo. Pero kasi itong taong tong lalapit sa iyo ask ng proposal about business. Actually, this is not a totally a business, pero parang ganon na rin kasi makikipag-usap siya sa iyo, marami siyang i-offer sa iyo na ganito ganyan, benefits, kung ano-ano, no, para lang matutukan mo, para magpapaalaga sila dito, no, family, no, magpapaalaga sa iyo na financially is talagang well supported ka ng mga to, kasi nakita nila dito yung talagang you're connected with the divine, no, with them, kasi ayan na nga, kasi they are asking for help, no, para maging maayos sila, gumaling sila, magtuloy-tuloy, no, and para magkaroon din ng enlightenment hanggang sa kaapu-apuhan, hanggang sa mga chikiting patrol na tinatawag, no. Ayan. Okay, so tingnan natin kung may bababa pa. Pag may bumaba pa po, sige lang, magsasalita po ako, pero pagka wala na pong bumaba, ay, ang daming bumaba. Sumabog. Wait lang, damputin ko lang po. Okay, pagka ito na po hawak ko, talagang kailangan ko na pong magratatat. Pag ito na pong card na to ang hawak ko, kailangan ko na pong magratatat. Okay? So, here. Ito po yung mga sumabog. Okay. So, itong makaka-business deal mo, no, dito tayo papasok po, no, sa makakausap mo po about business. No? So, ito is hindi naman talaga sila materialistic talaga. Kung bakit parang ang pakiramdam nila is bakit gano'n, naging mababa naman sila, naging okay naman sila, naging nagsishare naman po sila, no? Pero bakit gano'n, merong banat na parang yun nga, mga spell work, gano'n, yun yung pakiramdam. Actually, isa sa family nito, or isa tong client mo before na napagaling mo, hanggang sa napagaling mo yung isang kamag-anak, maybe maybe tiyahin or maybe anak, no, na napagaling mo, then dahil nga sa milagrong napagaling mo, no, sa pamamagitan mo, dahil ikaw nga ay ginawang instrumento ni God, at itong mga pamilyang ito ay talagang sagradong malakas ang pananampalataya sa Diyos Ama, is connect sila sa iyo, no. So itong mga taong to is willing, no, ibigay lahat ng mga needs mo, no, kasi hindi naman sila sakim, no, hindi sila, anong tawag doon, hindi sila ganid, no, hindi sila ganon. Sila, meron silang kaya, or meron silang kakayanan na mag-share din ng blessing sa iba, no. Meron kasi hindi naman nila sinasarili yung binigay sa kanila ni God na blessings, no. Kaya napag-isip-isip nila na parang alokin ka nila ng ganto, ganyan, no, para alagaan mo sila, no? Parang gano'n. Hindi ko alam kung ito yung way na sinasabi ko dito na parang magta-travel ka with your family, no? Baka ito rin, no? Baka isa sila sa magiging way, kasi may mga business deal proposal, depende sa dating. Pero ito yung kauna-unahan na mag-o-offer sa'yo, na para mag-relocate, no? Para mapalapit ka sa kanila, or even parang maging maganda yung buhay mo, maiba naman, gano'n. So, parang ito naman ang ito naman yung instrumento na binigay sa'yo ni God para makausad ka sa buhay na meron ka ngayon. Para magkaroon ka naman ng kaginhawahan dito, collective. Parang sa pamamagitan ng yun nga, nabigay mo yung nagawa mo yung mission mo sa kanila dito sa family na to, is may in return is talagang bonggang-bongga naman ang balik. Okay, so here is ma-overcome mo naman ang lahat, no, lalong-lalo na yung mga tirada sa iyo ng kapatid mo na about sa ritual. Okay, kasi yan talagang ritual na yan is 3 years ago talagang ginawan kanyan. And to be specific is Aquarius energy siya. Okay, so dito is kumbaga
okay, pwede ko rin siyang i-apply, no, na itong family na to, no. Kung sino man po makaka-resonate, please comment, no. Kung sino man po itong family na to na meron pong parang spell sa buong pamilya, no, is kagawan po ng sibling, kagagawan po ng kapatid, pero ma-overcome po yung ritual na yan na 3 years nyo na bit-bit. Okay, so ang namumuna po dyan, ang mastermind is Aquarius. Either ito po yung gumagawa or ito po yung nagpagawa. Okay, so dito po natatapos ang ating reading. Hoping po na meron naka-resonate, no? So, para po talaga totally ma-overcome natin yung black magic na yan, ritual na yan. So, ito po is, yes, very helpful po yung connection natin with God, no? Para po tayo ay mapagaling. But then, mas rin-recommend ko rin po na kung may kilala po kayong talagang mga legit na healer, spiritual healer, is please do visit them. Ask for help. Okay? So, after po kayong gamutin, after po maisagawa ang baklasan, no? Or kung tatapatan po to ng inyong manggagamot, yung ginagawa nito just to break yung curse, yung ritual nitong gumagawa po sa inyo is kailangan nyo pong i-continue yung pagdarasal. Huwag nyo pong iasa. Again, huwag nyo pong iasa sa mga healers, sa mga spiritual healers, divine healers, manggagamot, albularyo, babaylan, kung ano man po ang tawag nyo dito, no? Mananambal in Bisaya, no? So, ang kailangan po dito is talagang after nyo po magpunta sa healer, no, always be thankful to God, no? Kasi po kami po na mga healer, sila po na mga healer na lalapitan nyo, kayo po mga healer, no, collective, no, is ginawa pong instrumento ni God para po magkaroon po ng magandang pamumuhay yung lalapit po sa atin, lalapit po sa inyo, para po parang ito po yung second chance, no, sa kanila ni God na sa pamamagitan nitong healer na to, pagagalingin kanya, pumunta ka doon, no, pagagalingin kanyan, pero make sure, no, pagka gumaling ka is parang mag-serve ka sa akin, or parang ituloy-tuloy mo yung pagdarasal, ituloy-tuloy mo yung connection mo sa akin. Yung gano'n, yung relationship mo with God is parang kailangan dire-diretso. Hindi po pwedeng maputol doon. Na pagka gumaling ka na, okay, mamam uli, mamam, tungga, ganun. Wait, wag pong ganon. Kailangan po talaga is kayo dito, maging, yung devotion nyo is tuloy-tuloy nyo. No? Kung hindi pa naman kayo nakakapag-umpisa ng devotion, umpisahan nyo na po. No? Kasi po, hindi po joke yun sinasabi sa Bible na talaga pong darating po yung araw ng hukom, paghuhukom. Totoo po yan. No? Totoo po yan. So, better po na talagang lahat po tayo ay magbalik loob sa Diyos Ama. No? Para din po yan sa atin, para din po yan sa magiging anak natin, para po din yan sa magiging apo natin, hanggang sa generation to generation to generation. Okay? So, ganun po. Mas maganda pong ipamana po natin ang salita ng Diyos kaysa po sa material na bagay. Kasi po dyan po nag-uumpisa yan eh. Kung ay papamana po natin ay material na bagay, pero wala po ang Diyos, hindi po mag-grow yan. Puro kasamaan po ang kamagaganap dyan. Unlike pong pamamana po natin spiritual, Diyos Ama, yung salita ng Diyos, no? Kung paano magpakabuti, paano magpakatao, is papasok po ang abundance dyan in a nice way, or parang magaan na pasok, no? Ibig sabihin, blessings po from God yung makakarating po sa atin, sa mga ipamamana po natin sa mga generation na nadarating, no? Mas maganda po yung gano'n na yun po, na ipalapit po natin ng mga taong malalapit sa atin, ilapit po natin sila sa Panginoon para po hindi po sila mapariwara. Iba po kasi yung pamamana nyo, bahay, lupat bahay, ganyan, alahas, pera, sa katutak na pera. Saan po nila dadaling yun? Diba? Saan po nila dadaling yun? Unlike nung ang ibibigay nyo po is more on spiritual, no, na talagang ganito si God, magbigay ka ng mga testimonies, ikwento mo yung mga nakaraan mo, yung gano'n, para ma-realize nito mga apo mo or mga anak mo na ganito ka noon, ganito ka ngayon, bakit ka nakaka-receive ng ganito. Mas maganda po yung gano'n, ma-realize nila na talagang buhay ang Diyos Ama, no, na andyan si Jesus Christ, no, para buhay na pino-provide yung mga needs natin.
no? Hindi natin kailangan na sobra-sobrang pera. Okay? Hindi po natin kailangan 'yan. Maging kontento po tayo na meron kung ano po yung meron tayo, yun na po yun. No, alam po ng Diyos kung ano po yung mga needs natin. Alam ng Diyos kung ano po yung mga talagang kailangan natin sa araw-araw at ipo-provide niya po 'yan. No? Kung meron man po kayong sobra-sobra, meaning po kailangan niyo pong itulong sa iba 'yan dahil ang dami pong nagugutom, ang dami pong may sakit. No, na kailangan po ng tulong ninyo, collective. Okay? So sa pamamagitan po niya ng panggagamot, ano po yan, isa pong best way na magagawa nyo po yan bilang parang, hindi naman sa pero yan po yung the best way na para makapag-serve kayo kay God, no, para at least ikatutuwa ni God yan, yung mga ginagawa nyong mission na binigay po sa inyo. Ano nyo po yan, isagawa nyo po ng tama, ng buong puso. Okay? So, wag po kayo mag-alala, no? Kahit po may mga ganyang banat, may mga black magic, may demonic entities, pinatatakutan ka naman dito. So, wala ka nang dapat alalahanin. Kumbaga, basta lagi mong iisipin na si God is nasa tabi mo. Okay? Spirit warriors is nasa iyo. No? Kasi kilala ka na ng mga to. Alam na nila ang antas mo dito, collective. Okay? Ano ka na rito? Kumbaga, unreachable, untouchable, unpredictable. Lahat ng may ball. Okay? So, congratulations. Kasi, kumbaga, dito is, at least, nalalaman mo na, kumbaga, ikaw is talagang, huwag mo nang pagdudahan ng kakayanan mo dito, darling. Kasi talagang ikaw ay well blessed, no? Dahil ikaw ay talagang chosen one. Legit to, darling, no? Paki-comment na lang po kung sino man po sa inyo yan. Pero kung gusto nyo pong maging private, chat nyo lang po ako. Hanapin nyo lang po ang contact number ko sa description box. Then, doon po kayo mag-chat. And for those, nga po pala, no? Yung mga nagko-comment po na pagkahaba-haba, I mean yung mga past life experiences nila, I mean yung mga nakaraan ito, mga 3 years ago, 2 years ago, better po na i-chat nyo na lang po ako. Para din po to sa nyo, no? Okay naman po sa akin yun na nag-share po kayo doon sa comment section. Pero po kasi ito is spiritual. Okay? So, for some of you, hindi nyo po alam na meron pong pumapasok na medyo kalaban po sa comment section or even nag-review. Meron po yan. No? So, para lang po sa safe nyo, para lang maging safe po kayo, better po na na lang po kayo. Hanapin nyo na lang po yung contact number ko, then doon nyo na lang po kayo i-chat. Okay? So, doon po sa mag-a-attempt na hindi maganda para po sa aking mga minamahal na viewers and subscriber, please no, stop. Okay? Andyan po si God, nanonood, hindi po pumipikit yan. Si God po nagbigay sa akin nito, kaya wala pong pwedeng gumalaw nito. Okay? So, maraming salamat po, and God bless us all. Love ya!